Can't take you off my mind. Ganda magpa-picture Pose lang, wait lang Ayan, magandang si Marie. Nauna na kami magpa-picture. Ang ganda. Gandang bata. Cute siya. Ang cute. Si Maurice Racal. Ganyan ako ng kabataan. Sabi mo, hindi ka naman pumayat noon. Ay, nga pala. Malaki lang. Ang layo pa rin Ganda dali na, naman. quote na tayo. Ay, naku, gusto ko yan. Excited ako marinig. Ang Parehas tayo ng gusto. Pag nagkakasundo tayo mabait ako. Perfect pares magka-ten. No, we were meant for each other. Saan ko pa? Tama ng OMG talaga. Yes, magandang hapon mga kapinas! Oras na po ay 5 minuto makalipas ang ikadalawa ng hapon. At silang ibig sabihin niyan, ang ibig sabihin niyan ay Famous ang Hapon with DJ Apple na! Nabis ko kayo mga kapinas. Nako, parang hindi tayo nagkarinigan ng 3 araw. Parang hindi ako sanay kasi alam tayo nagkasama. Para ako nagkaroon ng sipangs. Alam niyo yung sipangs, mga kapinas. Ang sipangs ay separation anxiety. Kung ano ibig sabihin nun, wag nyo nang alamin. Dahil hindi ko rin ma-explain kasi English. Tapos bilang nagkahulay kayo, ang tawag doon ng mga social friends ko, sabi nila, si Panks. Natin patagalin pa. Let's welcome sa Pambansang Hapon with DJ Apple, walang iba kung hindi si Miss Maurice Racal! Ay, sorry naman, isa pa. Ayan, hindi ko na-on yung mic. Hello, DJ Apple. Hello, Maurice. Ang cute naman ni Maurice. Ikaw din po, yung hair niya ang cute. Diba? Sana nag-hair na lang ako, no? Ang cute kasi ng hair ko. Naku, welcome to Pambansang Hapon with DJ Apple. Thank you po. Naku, alam mo, super duper dami mong fans dito. Talaga po? Yes, bukod kay Angel Nancy, si Kuya Doms. Nancy, naman. napaka-supportive. Grabe, sabi niya, DJ Apple, request ako yung song na itanong mo lang sa Between. Tapos, sabi mo i-play mo na kasi tweet ko na siya. Sabi niya sa akin. Oo, ganun siya ka-supportive. Ibang level talaga. O, diba? Binigyan na din ako ng chocolates. Wow, may chocolate. Ako, ang tagal ko na dito. Never ako nagkaroon ng chocolate dito, ha. Ikaw lang talaga ganyan ka-special dahil pinaghandaan niya ng bonggang-bongga. Ako special child, ikaw ganyan ka-special. Diba? At syempre pa, mga kapinas, alam naman natin kung saan natin unang nasilayan si Ate Maris. Walang iba kung hindi sa loob ng bahay ni Kuya. Yes. Si Kuya ba may kapatid? Oo, si Big Utol. Ay, totoo nga, totoo. Oo. Ay, ganun pala yun. May kapatid pala talaga si Kuya. Na-meet niyo na ba yung parents niya? Oh, hindi pa. Hindi pa. Kailan kaya papakilala ni Kuya ang kanyang parents? Si Kuya ba ay single o may asawa na siya? Ano po? May MU. Ano ibig sabihin na MU? Mutual understanding. Mutual understanding. Kasi meron kanina lang may nag-post sa Letters and Music. Ang ibig sabihin daw ng MU, mag-isang umiibig. So parang one way lang. Paasa. Oo, sabi ko, yan na pala ang ibig sabihin ngayon ng MU, no? Mag-isang umiibig. Ay, in fairness, talaga naman nag-e-evolve na talaga yung salitang yan. Ang dami-dami ng nagiging meaning. Naging mutual understanding, hanggang sa naging mag-un, hanggang sa naging mag-isang umiibig. Diba? Dahil dyan, eto, chikahin muna natin si Ate Maris. Kasi si Ate Maris, naku, magiging guest natin yan sa... Sige na nga, sasabihin ko na guys, i-reveal ko na siya ang guest natin sa Letters and Music sa Friday. Ngayon, alam niyo na, abangan niyo yan sa Biyernes, ha? Makakasama natin si Ate Maris sa Letters and Music. Pero for now, talagang totodohin muna natin, samantalahin muna natin pagkakataon na nandito siya sa Pinas FM. At syempre, getting to know you muna natin si Ate Maris. Wow, talaga. Ate Maris, kailan ba na-discover na napakahusay mo palang umawit? Sa CR. Sa CR? Anong edad ka nun? Bata pa, like
Well, lumabas na lang siya na marunong pala akong kumanta. Talaga? Pero wala kang voice na formal vocal training? Oh, wala po. Walang Like, formal vocal training. Nalaman ko lang siya, pero tinuturuan po ako ng mama ko, pero yung mga basic lang na. Basic. Si Mami ba singer din? Diaphragm, ha? Ay, ang tara, may diaphragm pa. Si Mami ba music teacher or nag-conservatory of music nung Ganun, kanyang kadalagahan? Hindi po. Marunong lang siya kumanta. Marunong lang Pati talaga. Si Papa. Si Daddy din. Oo, nagigitara siya. Ayun, so sa kanya ka natuto mag-gitara. Yes po. Pero hindi ka talaga nag-guitar lessons or anything. Siguro po sa YouTube. Sa And YouTube. madaming guitar lessons. Classmates pala tayo sa YouTube University. Oo. Kaya lang hindi guitar yung inaral ko. Kaya Ano medyo ba? hindi tayo nagkita. Makeup. Ay, classmates pala tayo sa makeup. Schoolmates siguro. Oo. Schoolmates po kami sa YouTube University. Major in makeup. Yun. Yan po ang aming inaaral. Eto naman, nung time ba na ikaw na-discover mo unang kumanta ka, sa school ba, na-try mo sumali ng mga singing competition Yes sa po. school? Ay, Oo. gano'n. Pero ano po, hindi yung mabongga-bonggahan na. Oh, yung sa school, Sa school diba? lang, oo. May mga ganun Tapos pag nanalo ka doon, mag-inter-school competition. May mga ganung factor. May mga ganun. Ikaw ba nanalo ka doon sa school? Wait lang. Siguro po ako yung responsorial Sam sa school. And then nag-intermission. Pag nanalo ka doon, mag-inter-school competition. May mga ganung factor. May mga ganun. Ikaw ba nanalo ka doon sa school? Wait lang. Siguro po ako yung responsorial Sam sa school. And then nag-intermission number. So, ikaw Ayan. pag kunyari kailangan natin ng intermission, ikaw na agad. Ako kinukuha pala. Ikaw na yung unang tinatawag, una sa listahan para makapag-perform sa school program. Di sikat na ka na sa school, wala ka pa sa PBB. Hindi naman. Ay, Siguro tama. kilala ko ng mga bata. Kaya kilala ng mga kids. Ikaw ba na-experience mo rin mag-lead ng flag ceremony? Yung kukumpas-kumpas ka ng lupang Naslide pa hinirang? nga ako. Ganon! Ganon ako ka-clumsy. Antoray, ikaw ba pag nag-lead ka ng lupang hinirang, tuloy-tuloy hanggang school hymn, hanggang panatang makabayan? Talaga naman gano'n no? Ito naman, Ate Maris, ikaw ba nagsusulat ka rin ng awitin? Nagsusulat. Yung brother ko po, mahilig po talaga siya magsulat and nagre-record din siya. Kasi may recording studio din siya. Nagsusulat. Yung brother ko po, mahilig po talaga siya magsulat and nagre-record din siya. Kasi may recording studio din siya. Ginawa talaga? niya, yes. So, ibig sabihin, dun mo unang na-experience yung pakiramdam na maging talaga isang singer? Oo, nire-record niya yung song kay yung boses ko, tapos nagka-cover din po Ay, ako. ang taray. Meron ka rin mga YouTube videos, mga YouTube channel. Yes. Yung sa YouTube channel ba, nire-record nyo muna sa studio ni Kuya, tapos bago nyo siya inilalapat, parang dinadub nyo na ipinapato. Ay, wait. Hindi. Parang noon pa lang yun. Noon, wala pa akong YouTube. Ngayon lang nagkaroon. Ngayon. Pero hindi ko pa talaga na-update. Ay, I will ganon. update soon. Ay, soon. Abangan niyo po yan. Nako, kailangan bonggang-bongga yung magiging YouTube channel. Oo. Kasi ngayon, di ba, yun yung Kanta uso-uso tapos ngayon. makeup. Oo. Correct! Kanta at makeup. Tama. Sige, bibisita ako sa classes mo minsan sa YouTube, ha. Invite mo kami pag lumabas na yung iyong YouTube channel na may makeup tutorial. I-sabi mo agad sa amin para Oo, i-broadcast sige. natin yan dito sa Pinas Inspired FM. by DJ Apple. Ay, why not? Grabe, wala akong Get the energy. look. Lunes na lunes, wala akong energy. Ano ba yan? Bakit ganun? Eto naman si Ate Maris. Do you still go to school? Ngayon po, nagre-review po ako for, nag-a-attend po ako ng classes for entrance exams. Entrance exam. So, Yes. tapos ka na ng high school. Yes po. Natapos mo, ginawa mo ba yung yung K-12, gano'n? Inabutan ka ba ng K-12? Hindi, buti na. Akala ko inabutan ka ng K-12 tapos umabot ka, di ba? Parang dagdag taon na naman yun kung naabutan ka ng K-12. Ikaw ba nag-home study ka? Hindi ko pa na-try kasi yung course na gusto ko, walang home study. Oh, so regular school talaga yung na-attendan mo. Yes. So, Yes, kamusta hopefully. naman yung regular schooling mo? Ikaw ba Ay, magsuschool pa lang. magsuschooling Yes. pa lang? Hindi Inabutan ka ba naman. ng K-12? Hindi, buti na. Akala ko inabutan ka ng K-12 tapos umabot ka, di ba? Parang dagdag taon na naman yun kung naabutan ka ng K-12. Ikaw ba nag-home study ka? Hindi ko pa na-try kasi yung course na gusto ko, walang home study. Oh, so regular school talaga yung na-attendan mo. Yes.
So, Yes, kamusta hopefully. naman yung, yung regular schooling mo? Ikaw ba, Ay, magsuschool pa lang. magsuschooling Yes. pa lang? Ah. So, college ka na pagdating ng Yes. school year. Anong course ang kinuha mo? Ano po, dalawa po yung pagpipilian ko. Mhm. Yun talaga yung naisip ko. Kahit wala kami sa family yung Mhm. doctor. May isa po. Sa kanya po siguro ko na-inspire. Gusto ko maging doctor. Wow! Pag ikaw ay kumuha na ng field of specialization, ano ang kukunin mo? Pediatrician. Pedia, Yes. mahilig ka sa bata. Oo. Paano yan? Pagka naging doktor ka, mukha ka rin bata. Paano yan? Baka isipin ng mga bata, hindi ka doktor. Hindi naman siguro. Papagawa ako ng cheekbone. Sabihin na, we, hindi ka Monster naman ako. doktor Kaedad ka lang namin O, diba? Ikaw, paano mo naman maia-handle yan ang iyong magiging schedule? Kung dumating yung time na masyado ka na maging busy sa school, tapos may commitments ka rin sa singing, sa TV, anong mas ipaprioritize mo? Yung yung opportunity na hindi naman po palaging nandyan. Siguro sa, i-grab ko po yung nasa showbiz. Sa showbiz mo Oo, na. kasi hindi naman palagi yung showbiz na Correct. may offer. So, kumbaga, habang nasa showbiz ka, strike while the iron is hot. Yes. O, diba? Hot naman po. Oo naman. naman. Super. Alam mo ba, hindi ako nag-guest dito ng hindi hot. Kaya, the mere fact na guest The kita mere dito. Yeah, the mere fact. Di ko alam kung ibig sabihin, pero narinig ko lang ginagamit ng mga tao yun. Pero parang feeling ko, magandang gamitin. Na nag-guest ka dito. Para sa social. Yeah, diba? Nakakakala nila social ako, pero hindi talaga. Nakikigamit lang naman ako ng mga terminologies. Ay, terminologies. Na naririnig ko. Oo, yung mga terminal. Diba? Nako, exciting yan. Magiging super exciting yan, At eto, bilang nga, mula pag-alis mo ng PBB, nabigyan ka na ng chance mag-record ng awitin. Yes po. At ang awitin yan ay ang tanong mo sa Bituin na kasama sa OPM Fresh Album. Tama ba ako? At yung awitin ba na yan ay isinulat ni Ate Maris? Sinulat po siya ng writer ng story namin ni Manolo Pedrosa na Stars vs. Me. Inspired po siya doon ng movie. Sa story. Kasi may book po si Direk Joventan. Okay. So, doon nanggaling itong awitin ang tanong mo sa Bituin. Tapos ako yung pinili niya na kumanta. So, Ay, excited ang na taray. excited ako. Nung So, inaawit mo tong awiting ito during recording, syempre, di ba, pag kumakanta ka, as a singer, ang iyong pinaka-trabaho is to relay the message of the Yes. song. Oo. Para wholeheartedly. yes, maipaintindi mo sa mga tagapakinig ang awiting isinulat ng kompositor. Ay. Ikaw, nung inaawit mo tong song na to, ano yung pinanguhugutan mo para maawit mo siya talaga ng buong puso? Ito ba, minsan sa buhay mo, may na-experience ka ng ganyan? Yung forbidden love. Talaga nga. Forbidden love! Forbidden! Wala naman na sobrang deep. Parang, siguro, sakit ng lalamunan. Pakibigyan ng coke. The joke. Siguro po mga tweetums lang na hello. Tapos parang crush, tapos bawal. Wala rin something deep. So, yung palang ibig sabihin ng awiting tanong mo sa Yes. Bituin. Yung parang love niya yung guy, pero Hindi ang pwede. daming hadlang sa buhay. Ay. Too many walls have been building between us Ayun, like that. too many dreams have been shattered around Yes. us. O, diba? Ikaw ba, dumating na ba yung time na ikaw nagkaroon na ng kahit puppy love? Ganun, Puppy love? O, fetus. Bulldog. Gusto mo, mas maliit pa sa puppy. May fetus ba yung aso? Yeah. Pang tao yata yun. Puppy love inside the womb of the mother. Doggy. Syempre. Masaya naman yung ganun eh. Inspired. Oo, inspired na Kayo po, inspired. mukha po kayong inspired. Alam mo, kahit nung before pa, feeling nila inspired ako lagi. Pero talagang, lang talaga, nabiyayaan lang. Joke. Hindi, naman, Dahil syempre. sa YouTube. Oo, dahil yan sa YouTube video. Oo. Ikaw ba, pwede ka na bang mag-boyfriend ngayon? Hindi pa Hindi po. pa. At hindi mo pa rin priority Hindi ko naman ang pagbo-boyfriend. Pero kung sakali, ano ba ang hinahanap mo sa isang lalaki? May mata, ilong, may bibig. mata, oo. alam yun. Diba? Yan din hinahanap ko nun Mabait. Siyempre, may, God-fearing siya. And, consistent and, straightforward. Hindi, walang
paligoy-ligoy. Yes. Oo. Hindi yung pinaglalaroan ka lang. Ayan, hashtag hugot. Parang may pinanggalingin yung Fifth sinabi the natin, turtle. Maris. Na pinaglalaroan ka lang. Parang may sakit Oo yun. nga. May sakit siyang naramdaman nun eh. O, diba? Ikaw ba, particular ka ba sa looks ng isang lalaki? Kailangan ba chinito? Or matangkad sa'yo ng konti? Or okay lang na magka-height gusto ko kayo? matangkad ng konti. Matangkad ng Kasi konti. ang hirap daw siguro makahanap ng mas maliit sa akin. Correct. Maliit na ako eh. Ano Siguro lang 12 magiging years anak old. nyo, no? Siguro Barbie na lang. Sila ka ng Barbie yung magiging anak nyo kapag mas Ah. maliit pa sa'yo. Ano po, yung looks, siguro, syempre, doon naman ako ma-attract at first. Mhm. Pero, sa personality naman yan eh. Correct. Kung Oo. paano ka talaga niya mahalin. Pero, siguro yung type ko lang, Mhm. chinito. Chinito. Pero- Pwede na rin mata mo. Hindi yan dyan eh. Wala lang. Ay, Siguro talaga sa naman. personality din. So, eto may tanong ang bayan. Sino daw ba ang showbiz crush mo? Showbiz crush. Ay, parang marami yata yun Showbiz crush as a Yes. As time goes by. As time goes by. Magagamit ko yan. Hindi, ano siya eh. Secret. Ay, sikreto mo. Talaga naman. Nag-secret. Clue. May video kaming twerk it like mine. Yes. May video silang twerk it like Miley. Teka nga, ma-search nga yung video na Yun yun. yung clue. So, yun yung isa. Meron pa? Bukod sa kanya? Siya lang. Ay, siya lang. Yung- Talaga naman. Yung nasa isip. Eto syempre sumasaba ka na rin sa acting. Ikaw kung mabibigyan ka ng isang teleserye na ikaw ang magiging lead, Opo. anong role ang mga gugustuhin mong mapasayo balang araw? Gusto mo ba mahilig ka ba sa heavy drama? Or mahilig ka ba sa comedy, rom-com, or kailangan action? Ganon. Gusto ko po matry yung comedy. Kasi Comedy. natry ko na yung action. Oh! Wow! Tari, action star na pala si Ate Marie. Drama. Natry ko na po yung drama. Oo, And- napanood ko yon. At Ano, di yung sa palabas ni Ate Sarah G at ni Kuya Piolo. Yung hindi ko pa kasi na-discover yung self ko as a comedian. Hindi ko alam kung nakakatawa ba ako. Ganon. There's nothing bad if you try. Yeah. Kaya dapat dyan sumali ka sa Going mere Bulilit. The mere fact. The mere fact na. Going Bulilit talaga no? Parang overage ka na doon sa Grabe. Going Bulilit. Hindi po. Hindi pa naman, pwede pa. Joke. Oo. Ako kasi pinipilit nila ako kasing pumunta sa Going Bulilit. Talaga. Sabi ko, wait, I'll check my schedule. Ikaw papalit kay Dagul. Yeah. Kabaliktaran ni Dagul. Di ba? Yeah. Kung si Dagul super tangkad, ako yung super liit. Ah. Ito naman, pag-usapan na natin ang album ni Ate Maris, ang OPM Fresh. Sino ang mga kasama mo sa OPM Fresh? Yung mga kasama ko po, sino-sino po? Yes. Si Kay Cal, Hazel Faith, Renee, Marlo Mortal, Moves, Harana, Vanessa Quiliao, Alex Diaz, JC Padilla, and Jacob Benedicto. Madalas ba kayo magkakasama ng mga artists sa OPM Fresh? Bihira lang po yung kami lahat. Oo. Bihira lang po kasi, siguro last month, kasi sunod-sunod yung mga promotion na pagpo-promote nito. Oh, I see. So, sa inyong time, sa short period of time na nagkasama-sama kayo, sino sa kanila ang pinaka-close mo? Pinaka-close ko, si Ate Hazel, si Kuya Jacob. Ayun. Sa loob naman, close na. And naging close ko na din pala si Marlo Mortel. Ay, ayan. Pero si Marlo Mortel, friends lang. Oo, friends. Ay, Nag-aasaran nga kami. Number 1 bully yun eh. ay gano'n. Ako, Kuya Marlo, ha? Ganyan nagsimula ang lolo't lola ko, kaya wag ganon. At dahil dyan, sige Ate Maris, go ahead. I-promote mo na muli ang OPM Fresh para naman yung mga hindi pa nakakabili ng mga, pero parang feeling ko, karamihan ng mga kapinas natin, nakabili na yan. Kasi marami kang fans dito sa Pinas. Pero just in case Yes. may nakalusot, sige go, i-promote mo na. Hello everyone, please grab a copy of our album under Star Music OPM Fresh, featuring my song Tanong Mo Sa Between with other OPM Fresh artists Kay Cal, Hazel Faith, Renee, Marlo Mortel, Moves, Harana, Vanessa Quiliao,
Alex Diaz, JC Padilla, and Jacob Benedicto. And available na po siya in record bars nationwide and online music stores like www.starmusic.ph and www.mymusicstore.com.ph and iTunes Store worldwide. And gusto ko din po magpasalamat sa Star Music for giving me this opportunity. Alright. Love you guys. And Thank aside you. from that, kasi syempre baka mamaya medyo makalimutan ng mga kapinos natin kung yung saan ang iyong mga yung mga updates about sa mga show mo at mga upcoming gigs mo, Yes. i-share mo na rin yung mga social media accounts mo. I-follow niyo po ako active po ako sa lahat. As in ikaw ang nag-update nun? Walang Oo. secretary? Ako po. Ay, bongga. O, Sa sige. Instagram, Mariesteller, Mariesteller. Wow. And sa Twitter, at MarsTellaracal. Marstella Racal. Marstella, walang ayon ha. Marstella Kasi lang talaga. nabitin sa letters. Ay, so, kailangan ka mamili kung sino ila-let go mo. Yes, Ganon. yung letter I. Yung Kasi letter I ang nilet go mo. kailangan mo talaga i-let go yung self mo. Yeah. Ano to? Hugot, hashtag hugot. Ayun ha, ang reyna ng mga hugot, si Miss Maris Racal. At syempre pa, maraming salamat sa iyong Thank pag-guest you. dito sa Pinas FM. Yes. At maraming salamat dahil napagbigyan mo ang milyon-milyong fans mong nakikinig dito sa nag-iisang tahanan ng Thank OPM. you. Kasi ang dami na naghihintay kung kailan ka mag-guest. And this is it, guys. Kitang-kita nyo naman kasama natin ngayon si Miss Maris Racal. At dahil dyan, eto na Miss Maris Racal. Kung wala ka na ibang pasasalamatan Yes, pa, pa. eto patugtugin na natin ang single ni Miss Enjoy. Maris Racal from OPM Fresh Album, ang awiting Tanong Mo sa Bituin. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan na OPM Pinas FM 95.5 dahil mas masaya dito. Thank you, Maris. Thank you. Kay tagal ko nang tinatanong sa bituin at buwan pumupulong. Ito nga ba ang sinasabing pagmamahal na hinihintay ng kay tagal? Sabi nila ay bata pa, di ba dapat umibig na? Pero paano kung ang puso ko'y nagdirikta? Pag-ibig na itong nadarama. Pipigilan ba ang puso kong ikaw ay mahalin? Sasabihin bang bukas ako ay hintayin? Paano kung sa aking pag-gising ay wala ka na? Damdamin ko para sa'yo'y nasayang na. Hahayaan bang bituin sa ating magpasya? Tututulan ba ang puso ko kahit alam ko na? Paano kung
Magising